Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 12 patay siyang nawawala sa pananalasa ng habagat ayon sa PNP. EDCA sites sa buong bansa gagamitin bilang humanitarian hubs sa gitna ng habagat. 44 distressed OFWs mula Riyadh, Saudi Arabia, kabilang ang 4 na menor de edad at 4 na sanggol ligtas na nakauwi sa Pilipinas. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 12 katao ang naiulat na nasawi dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat ayon sa Philippine National Police o PNP nitong Miyerkules. Kabilang sa mga nasawi ay 5 sa Calabarzon, 3 sa Negros Island Region, 1 sa NCR, 1 sa Mimaropa, 1 sa Northern Mindanao at 1 sa BARM. Karamihan ay nalunod habang ang 2 ay tinamaan ng nabuwal na puno. Ayon sa ulat, 9 ang nawawala, 5 sa NCR, 3 sa Western Visayas at 1 sa Calabarzon. Naitala rin ang 7 sugatan mula sa Zamboanga Peninsula at Cordillera. Umabot na sa 144,188 na mga katao o 39,426 na mga pamilya ang inilikas at pansamantalang naninirahan sa 724 evacuation centers. Samantala ayon sa Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang malalakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Biyernes. Ipinahayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na gagamitin ang mga pasilidad sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA bilang humanitarian hubs para sa relief operations sa gitna ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Bronner, ang EDCA sites ay magsisilbing sentro ng operasyon para sa pre-positioning ng rescue equipment at relief goods upang mas mabilis na maihatid ang tulong sa mga liblib at apektadong lugar. Katuwang rito ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya sa ilalim ng whole-of-nation approach. Dagdag pa ni Bronner, ang koordinasyon sa US Indo-Pacific Command ay nagpapalakas sa kakayahan ng AFP para sa mabilis at episyenteng disaster response para sa ating mga kababayan. Bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ligtas na nakauwi sa bansa noong July 20 ang 44 na repatriates mula sa Bahay Kalinga 1 at 2 sa Riyadh, Saudi Arabia. Sakay ng Philippine Airlines Flight PR655, kabilang sa mga umuwi ang 36 distressed OFWs, 4 na menor de edad at 4 na sanggol. Bago ang kanilang pag-uwi, personal silang dinalaw ni First Lady Liza Marcos upang ihatid ang mensaheng makakauwi na po kayo. Sa kanyang pakikipag-usap, sinabi niya, "I do not see you as distressed." Pagdating sa NAIA Terminal 1, sinalubong sila ng mga kinatawan ng Department of Migrant Workers o DMW at Department of Social Welfare and Development o DSWD at agad binigyan ng pinansyal, medikal at psychosocial assistance, pati transportasyon pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ang repatriation ay patunay sa pangakong walang Pilipinong maiiwan saan man sa mundo sa ilalim ng bagong Pilipinas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.